Hello Internet, welcome back sa Pinoy Flea Golden Channel. Sa lesson natin ngayon, itutuloy lang natin yung ating previous lesson na about sa Next.js at Supabase. Sa pagkakataon na ito guys, ang gagawin naman natin ay yung front end, no, kung saan huhugutin natin yung data from Supabase database at i-display natin dito sa ating web application, no, dito nga sa ating Next.js. Okay, so kung ready na kayo guys, ay ituloy na natin. Okay, so ang unang ating gagawin ay yung task na route natin. So i-close ko muna siguro close all. Tapos ako ay gagawa ng panibagong folder dito which is task. Okay, so sa loob ng task, gagawa naman ako ng aking page. Okay, so doon sa aking page, gagawa lang tayo ng simpleng layout, no? Simpleng depth. So ang gagamitin ko na lang din na layout yun nandun sa root, no? Hindi na ako gagawa ng sarili niyang layout. So, wrap FCE. So ito ipapangalanan lang natin, Control-T, task page. Okay. So itong task page, gagawin natin ay constant Supabase. Kukunin natin yung await, create client na galing doon sa ating server. Okay, so automatically in-import niya naman yan. No? So ito pala dapat ay asynchronous function para magamit natin yung await. Okay, so ganun pa rin, no, yung ating constant data. Kukunin natin yung ating user. Yan ay equals sa await supabase.auth.getUser. Okay? Siguro tanggalin na natin tong ating React, kasi lang yan, mag-error lang, mag-highlight lang, mag-highlight. Okay, so sunod natin ay kailangan nating i-redirect yung user kung hindi siya naka-login. So, if not user, i-redirect natin siya sa login. Okay, so mukhang na mali tayo ng export, no? So, yan ay manggagaling dapat sa next navigation. Yan. So, dapat next navigation yun. Okay. So, kung hindi siya naka-login, magre-redirect lang niya sa login. So, kung sakaling naka-login na siya, tapos restricted naman siya sa page na yun, doon gagana yung ating proxy na inilagay natin dito. Okay. So, sumunod naman natin, magre-return tayo ng dev. Siguro isang H1 muna, no? Task list. Tapos, punta na tayo dun sa ating URL na task. Okay, so yan yung task list. No? So, lalagay lang tayo ng konting style, So, main height, screen, VG block, tapos PX4, saka PY8. Okay, so yung ating isa pang container, So, close MX auto, max with 7 Excel para naka-center siya, no? Okay, so ano yun? Ba't 19.9 yan? Okay, so gagawa tayo ng link. Okay, so yung link natin ay manggagaling dapat sa import from next link. So okay na pala yun, no? Pero dapat hindi siya naka-object. Link lang dapat siyang ganyan. Okay, so href. Lagay tayo ng dashboard dito, no? Pabalik. Tapos itong link natin, magkakaroon lang siya ng icon na arrow left, no? Mag-install tayo ng Lucid icon, ng ating huling tutorial. So, gamitin lang natin yung Lucid icon na yan, So, H4, W4, o wait4. Tapos lagi lang tayo dito ng back to dashboard. Okay, so itong ating link, lalagyan lang natin ng konting style, So, SM small, MB4, inline flex natin, inline flex, item center, Alt J para bumaba. Tapos yung ating
Save natin ano, para kita, wala. Hindi pa siya kita kasi ang kanyang text color dapat ay gray 400. Okay. Tapos yung ating, siguro lagyan natin ng hover effect, ano? Hover effect natin magiging text white. Okay, so pabalik lang, ano? Tapos yung ating dashboard, ito, no? So siguro pagka bago, no? Bago ng sa labas, link, next link. Tapos gagamitin lang natin yung ano, para din mag-error, href, punta dun sa ating task. Tapos ito, parang di, para kita siya, lagyan natin ng manage task. Tapos lagyan din natin siya ng icon na list to do, no? Yun naman yung common sa mga to-do list eh. H4. Okay, so yun na siya, no? So kailangan lang natin ng content space, ano? Tinatanggal niya. Anyway, siguro lagyan na lang natin ng px4, py3, text sm, font medium, text white. Lagyan natin ng BG white. Tapos text black na lang. Yan. Tapos round with LG, no? Okay. Yan. Para may konting gap. Tapos items, center, justify, center. Yan. So manage task. Pag kinilig ko siya, yan, pupunta siya rito. No? So dito na lalabas yung ating table. Ano? So yun yung susunod natin gagawin. So balik tayo rito. So dito sa baba ng ating page, kailangan natin gumawa ng component. No? So sa component, gagawa lang ako ng task table na component.tsx. Okay, so wrapce. So yung wrapce na yan guys ay extension yan ha. So pag pumunta kayo dito sa extension, makikita nyo meron dito ES7 React Redux GraphQL. So mga ano yan, ano, mga yan yung mga prefix na pag tinype nyo lang siya tapos tinab, gagawa na siya ng sarili niyang structure. Ano? So maganda yung aralin din yan. Pero sa React, para magkaroon kayo ng arrow function na ganyan, RFCE. Ano? So yun lang yung lagi kong ginagamit para medyo mabilis tayo. Okay, so dito naman sa task, i-import lang natin yung task table na yan, ano? Na component. Okay? Okay, so balik tayo dito sa ating task table. Gawa na tayo ng ating ilang mga helpers. Ano? So yung helpers gagamitin lang natin sa ating UI. Pero maganda niyan siguro gawa na tayo ng panibagong ano, no? Folder na pangalan ay utils. Tapos gagawa lang tayo rito ng table helpers, ano? .ts. Okay, so una muna natin gagawin ay magre-return tayo ng badge. So gagawa tayo ng badge function ng get status badge color. So status yan ay tatanggap ng string. So dapat pala ito ay naka-export, ano? Export. Tapos switch case status. So kung yung status ay equals to completed. Okay, so tama ba yung ating database types? Complete. Ano yung nilagay natin sa database? Completed na. So dito sa database kailangan completed. So correct na lang natin ano dito sa .ts. Okay, so completed. So kung yan ay completed, i-return natin ay VG green
900 tapos lagyan natin ng shading o opacity na 20. Tapos text green 400. Okay, so another case, kung yung ating status ay equals to in progress, re-return naman natin ay BG blue 900 na meron ding opacity na 20. Tapos blue 400. Okay, so case canceled. So ito medyo parang ano na naka-disable o patay na yung ano yung class. BG gray 800 tapos text gray 400. Okay. Susunod natin yung case. Hindi, wala na pala, no? 1, 2, 3. Nasaan na yung dashboard? Na ano pa ba? 5 days to database. 1, 2, 3, 4. So yung ating pending na lang, ano? So yun yung default, yung pending. Return BG yellow na lang yung pending, ano? Tapos 900 ni, ano din, ano? May shading din na 20 or opacity. So yellow, 400. Okay, so another helper, ano, export, get priority badge naman, ano? Get priority badge color, export fonts. So yan ay tatanggap din ng priority na string, ano? Tapos ganun din, ano, switch statement. Priority. Okay, so pag ang priority ay equals to urgent, so medyo pula-pula yan, ano? So return BG red 900 with opacity of 20, red 400, tapos case, high naman, ano? High, low, low, medium. Okay, so high, return naman natin ay BG orange 900, tapos dark text orange 400. Okay, so face medium, return GG blue 920, tapos text blue 400. Okay, so yung ating default, re-return lang natin yung, ay ba't ako nag-insert? Return BG gray 800, tapos text gray 400. Mga tailwind, ano to ha guys ha? Classes. Okay, so yan, meron na tayong utilities na table helpers, ano? So dito sa ating table, balik tayo rito, no? So susunod natin gagawin ay yung ating mga import, no? Pero dito, re-return muna tayo rito ng task, table, component, ano, para hindi tayo nalulugaw. Dito yung nasaan kaya yan. Dito siya. Okay. So dito, no, display. So display, tapos kailangan natin mag-import. So mga ilang kailangan natin import ay, so alam mo na pala, i-declare natin to na use client, no? Itong ating component. Tapos import, tawagin natin yung use memo sa React, saka yung ating use state. Para magamit natin yung mga yan, kailangan naka-use client tayo, ha? Tapos i-import natin yung mga ilang libraries sa Tanstack React table. Okay, so kung hindi niyo pa napapanood guys, yung huli nating tutorial, nag-install tayo ng ilang packages, no? So yung ating React Tanstack React query, saka yung ating React table. So napaliwanag ko naman yun din sa ating
previous tutorial. Okay, so dito ang kailangan natin dito ay use React table, get core row model, get sorted row model, get filtered row model, get pagination row model, flex render, tapos ilang types ano? So type column def, tapos type sorting state, tapos type column filter state. Nasaan na yun? Filter state. Yan. Column filter states o state. Yan. Tapos yung ating type pagination. Pagination store. State pala. Okay, so yan. Kailangan lahat yan guys na naka-import. Okay. So, sumunod naman natin na i-import ay import na galing sa ating Tanstack query. Okay, so sa Tanstack query naman ang kailangan natin ay use query, use mutation, tapos yung use query client. Okay. Tapos kailangan natin yung task natin. Okay, so yung task natin ay type task from saan ba yun? Sa lib. Yan, sa lib, sa types sa ating database. Ano? So, kailangan natin yan yung ating task. Tapos yung ating get task, no? Sa actions. Saka yung delete task, kailangan din natin yan. No? Get task, delete task. Tapos siguro yung yung ating saka edit, gawin natin siyang, nasa model naman siya, no? Nasa model naman ang plano natin. Pero doon na natin siya tatawagin doon sa mismong model na component. Ihiwalay natin siya ng component dito, yung model ng pag-create saka yung pag-edit. Okay? Hindi, pag-create lang. Kasi yung pag-create na form, hindi yung gagamitin natin sa pag-edit. Tapos gagawa tayo ng confirmation model para naman sa delete. Okay? Okay, so sunod naman natin yung mga ating declaration ng states. Ano? So, sumunod ay constant, i-declare muna natin ito ng query client. So, instantiation tayo ng use query client, na-import naman na natin. Tapos, ang kailangan natin ay, so itong query client, kasi kung papasin nyo dun sa ating layout, diba, dito sa ating provider, layout as in sa loob ng provider, nagana tayo ng client dito, So, itong query client na to ay nakasuscribe sa provider. So, sinasabi lang natin na dito na ready na natin gamitin yung ating makukuhang data doon sa ating React query. So, kung naka-cache man yan o naka-store sa memory, magkakaroon tayo ng access using this method. Okay, so siguro yung table state management muna tayo. Kasi yung table natin, kailangan natin ng search, pagination, saka yung pagsusorting. Yun yung pag kinilik mo yung mga column ay magsusort ng ascending saka descending yung mga data. So, kailangan natin yung feature na yan. So, kailangan natin ng state. So, use state. So, kailangan natin dito ay yung sorting saka yung set sorting. Okay, so yung state na yan ay merong sorting state na type. Tapos, empty array lang yung default. Tapos, constant column filter o filters. Tapos, set column filters. Use state. Tapos, yan ay, okay, so yan ay may type na column filter state. So, kaya naman natin siya
in-import galing sa React table, ano. Tapos constant yung global filter naman natin. Set global filter. Yun naman ay galing sa ang default naman yung empty string, ano. So, di ko na kailangan na specify na string siya. Basta may open close parenthesis, quotation string na yan, ano. So, yan yung so search, ano natin, search input. Okay, so sunod naman yung ating pagination. Set pagination, use state. Tapos yan ay merong type na pagination state. Tapos yan ay tatanggap ng page index. So, ang page index niya ay 0. Tapos yung page size niya per index ay 10. Okay. Okay. So, yan na yan, ano. Then, kailangan lang natin mag-set ng state, no? Dahil nandito na rin tayo. State natin yung mga state ng models, ano. So, model state. Pero wala pa yan, ano. Hindi pa natin yan ginagawa. Pero magandang i-declare na natin dito. So, is model open? Yan yung common na naming, ano, sa mga model. So, false. Selected task. Set selected task. So, kailangan natin to pag tayo yung mag-i-edit, ano, i-store natin yung task sa loob ng isang state. Para kada edit niya, i-store o nag-render yung ating DOM, ano. Okay, so sumunod naman ang kailangan natin ay dun sa confirmation model naman, no? Sa pag-delete is confirm model open. Okay, so set is confirm model open. Okay, so use state false. Mga boolean value, ha. Tapos yung task to delete, i-store din natin yung sa isang state. Set task to delete. Okay. So use state, yan ay task or null. So ang default value ay null. Okay. So yan na yung mga state management natin or yung mga declaration, ano. Okay, so next naman natin yung pagku-query na, ano, sa database ng ating data. So cons, could deconstruct tayo, no. So kukunin natin yung data, is loading. Loading mo o is loading? Teka, kukunin muna natin. So use query. Dito sa use query, tatanggap siya ng query key. So yung query key naman natin ay equals to task. Tapos yung query function ng ating key ay async. Tapos ang store natin muna sa variable. So await, resort await, get task. S with an S. So di ba natin in-import yung get task? Ayun, so yun, ginang natin, get task. So kukunin natin yung mga task na yan. So if result that error, kung ibig sabihin kung may error, ano, ito-throw na lang natin muna, no, yung throw yung error, result error. Okay? Tapos result, return natin result data equals data or empty string o empty array. So yan, no. So yan ay magkakaroon tayo ng access sa data is loading saka is error, ano. Magkakaroon tayo ng mga access diyan. Okay. So yung task, no, yung unique identifier yan, ano, sa React query.
Tapos yung function, yung isang asynchronous function o kaya regular function pwede natin i-ano diyan ano, i-supply. So, ito kasi hindi 'to yung database, parang ito lang yung unique ano natin, identifier sa use query ng, ah, parang storage na ID 'no. So, dun sa task na query ID dun i-store yung mga data. So, para i-retrieve or para i-clear, yun din yung gagamitin natin sa mga sa mga operations na yun. So, mahalaga yung query. Pero hindi yan yung mismong database 'no, na pinagkukuhanan. Kasi yung database nandito na sa get task, dito na natin siya dine-declare, okey? So, yun yung, pagha-handle ng caching ano. So, kailangan din natin guys dun sa ating create task, kailangan din natin kunin yung mga users dun sa dropdown, kung tatandaan niyo dun sa ating preview 'no. So, dun sa ating dropdown kailangan makuha natin yung mga users na naka-store dun sa ating Supabase authentication table. So, para makakapamili tayo kung kanino natin i-a-assign yung ating user o yung ating task sa atin saang user natin i-a-assign. So, gagawa din tayo ng isang, use query ano. So, sa tingin ko puwede na natin 'tong, ah, i-copy pero kailangan muna nating gawin yung, get users query ano. So, dito sa actions, gagawa tayo dito guys ng panibagong file ano, users.ts. Okay, so dito sa users.ts, medyo bilisan lang natin ano, kasi madali lang naman 'to 'no, yung server pa rin naman. So, yung matagal na nating ginagawa 'no, yung, create plugin galing sa ating Supabase JS ano, tapos import, create client, lib, kunin natin sa Supabase, server, okey? Tapos, gawa tayo ng interface ano, user option, ID, string, email string, tapos yung name optional string. So, yan yung interface ng ating user option ano. So, export, ah, .ce 'no. Hindi tayo mag-aano ng component.ts siya. Export cons, get users. So, async, yan ay isang promise. Dikit na natin 'to 'no, para hindi masyadong weird, yan. Tapos yan ay merong error ano sa loob, error na string or null. Okey. So, sa loob niyan, may kulang pa tayo 'no. So, dito, kailangan pa natin ng data user option, yan ay akin. Okey, or, null. Okey? Okey, so ignore muna natin 'tong ano, mukhang sa ano 'to, sa VS Code 'tong error na 'to. So, kasi wala pa tayong clear na nire-return dito sa function. So, gawa muna tayong instantiation ng, await, create server client, tapos yung ating ano 'no, copy ko na lang 'to guys 'no, copy ko na lang 'tong para di tayo masyadong nagta-type. Okey, so kinopy ko lang dun sa ating task na TS, okey. Tapos dito, nasaan na yung authentication? Dito sa ating yan, habang ikaw ay yan. So, copy ko 'to guys, dahil tamad mag-type, natagalan pa lalo 'no. Okey. So, kailangan natin siya ng constant supabase,
URL, tapos constant, Supabase service key. Okay, so itong service key pala guys ay kailangan natin kunin dun sa ating so ito kahit wala na pala 'to 'no, okey. Kailangan natin kunin sa Supabase ano. Okay, so gagawa ulit tayo dito sa ating, .env. Tapos dito sa ating .env ang ilalagay natin dito ay yung ating Supabase service role key. Okay, so panibagong variable 'to ha na as an environment variable. So, wag niyo siyang lalagyan guys ng next public next underscore public kasi mapa-public yung key niyo. So, dapat ganyan lang siya. So, ganyan din dapat siya mai-store sa inyong server kung saan niyo siya i-de-deploy ano. So, ito ay kukunin natin sa ating Supabase, tapos projects, tapos yung ating, API key. Yan. So, dito sa ating API key, dun sa baba lang ng anod key ano, meron ditong service role. So ito, this key has the ability to bypass role level security, never share it publicly. Okay. So kailangan kasi natin 'to 'no, kailangan natin siyang, gamitin kasi hindi mo siya basta-basta maku-query yung authentication table ano, na users ito. Kasi hiwalay siya sa database. So hindi siya basta-basta ma-access, kailangan niya ng high level, authority or security. Kaya natin gagamitin na 'tong ating service role ano. Okay, so copy lang natin siya, tapos ito papalitan lang natin siya ng Supabase underscore service, role key. Okay. So konting ano 'no, checking. So kung hindi available yang, return error, service role key not configured. Actually, dapat mamaya pa natin 'to gagawin ano, hindi dito kasama sa task table. Pero i-ready na rin natin kasi ginagawa natin yung React query 'no, dito sa ating table, component. So, please add Supabase role key. Okay. Tapos, yung data natin null. Okay. So, sumunod naman natin yung ating constant admin client, create client, Supabase, URL, nullsec key ng Supabase key, auth. So, ito na yung pag-authentication. Ano? So, auto, refresh, token, false, tapos persist session, false. Okay. Okay, so mali ako, no? Okay, so dapat dito siya. Okay, so di mali pa ulit, ano? So dapat ito ay object. Yan. Okay yan, okay na. So sunod, data, kukunin na natin ano? Kukunin na natin yung ating await admin client dot hot dot admin dot listeners list users, sorry. So yan, dito na natin makukuha yung mga list of users dito sa ating database gamit tong ating line of code na to, no? So if error, return error dot message.
Okay, so ire-return naman natin ngayon ay users, na equals to user option. And then, constant pala, sorry guys, wala pa tayong i-return. Constant, data dot users, dot map, u for users. Ay, magkakaroon tayo ng access sa users ngayon. So, yan ay magkakaroon ng ID, u.id, tapos email, u.email, or blank. Tapos yung ating name equals user, meta, null safety na kung walang nakasupply ano. Tapos, or kunin natin yung name doon sa email na lang ano. Split. Split natin yung at from the at, tapos kunin natin yung unang iteration ano. So, kung wala na siyang email, walang makuha no, pangalanan natin siyang user. Okay. So, empty array. Okay, tapos i-return na natin ay error, null, tapos data, users. Okay, so medyo mahaba-haba na pero yun yung ating complete file or helper or hook na magra-run para kunin yung users dito sa ating Supabase authentication list of users. Ano? Okay, so balik tayo dito sa ating task table. So, okay na yan para mamaya dun sa ating modal, hindi na natin i-declare ulit yan, hindi na natin babalikan. Ano? Okay, so copy, paste, kasi halos parehas lang naman tong gagawin nating query. Pero imbis na constant data, no? Ang gagawin natin, constant data pa rin naman, pero users. Tapos yung ating key ay magiging users din. Tapos ito magiging get users. So, galing doon sa action users natin. So, check kung siya ay na import naman. Tapos, ayun. Okay na, no? So, yan yung ating mga query. Query ng task, saka query ng users para magamit natin mamaya. Okay?